Okay guys, rolling na ba yan? Okay guys, andito tayo ngayon sa Kuya po, Nueva Ecija. Okay. So nakikita nyo, nag-install tayo ng solar pump na naman. Okay, ang pump natin dito na in-install is submersible pump. Okay. So, successful naman yung operation ay yung installation natin dito. And papakita ko sa inyo kung gaano ka-unique yung ginawa natin dito sa area. Kasi limited yung spot ng solar panel na kapag kakabitan. At saka ituturo natin kung ano yung water source nila dito. Baka katulad yun nung sa inyo. Kaya ganito yung pwede ring i-install sa inyo. Yung output nito, ito, pinapakita muna natin yung output niya. Gagawa yung client natin dito, si Sir Boyet ng fish pond niya. Okay. Ito anto. So, ito yung parang magiging source na nila, itong solar pump. 1 and 1/4 yung output lang nito. Dating 1 and 1/2, kaso nabili nung driller yata is 1 and 1/4, kaya ito na yung kinabit. Okay. So yan, ito yung magiging ano nila, yung susuplayan na fish pond. Pero yung pinaka-purpose talaga ng solar pump nila, ayun, pakita mo pre. Di ba against the light? Ayan, yung kalamansian na yan, nakita nyo naman, tuyong-tuyo na. Problema kasi talaga dito sa site, lagi siyang nasisiraan ng ano, lagi siyang nasisiraan ng motor kasi nag-fluctuate or bumababa yung kuryente nila dito. Which is yung pinaka nakakasira sa mga pangkuryente submersible pump or kahit anong pump po yan na kuryente. Yung mga fluctuating na kuryente talaga yung nakakasira. So, yung pinalit natin na solar pump is good na good siya kahit na mag-fluctuate yung kuryente sa inyo. Healthy pa rin siya or hindi niya yun kinakasira kasi variable yung controller natin. Naka-design siya sa fluctuating or ang working voltage niya is 110 volts hanggang 285 volts. So, ibig sabihin, anywhere between 110 volts to 285 volts, walang magiging problema yung pump natin. Unlike dun sa mga pangkuryente nga, ayun. So, laging nasisiraan si sir. Kaya, nag-decide na siya magpa-solar. And, of course, libre yan. Time check, 4:30. Libre pa rin siya ng kuryente. Naka-solar pa rin siya. Ang lakas pa rin. 4:30 na ng hapon, guys. Tatlong purpose niya dito. Kalamansian, itong fish pond niya, tsaka itong bahay niya. Itong tangke ng para dun sa bahay niya. Mga ball valve lang doon. Tara, pakita natin yung water source niya muna. Okay. So yan, sa nakikita nyo, hindi pa naka-finalize to. Babalikan pa yata ng driller to, o ng tubero nila. Ito yung pinaka-source niya. 4 inches yung deep well niya, guys. Actually, sa mga nagplano dyan, ha. Kapag wala pa kayong water source sa inyo at magpapadrill pa lang kayo, anyway, hindi kami driller, okay? Iba po yung kausap nyo sa drilling. So, dapat bago kayo magpa-solar or bago pa lang kami umenter, kailangan meron na kayong drilling or meron na kayong water source. Ngayon, kung wala pa kayong water source sa inyo, mas maganda, mababaw o malalim yung source ninyo, mas maganda D4 yung ipadrill ninyo or D4 casing. Okay? Para marami tayong specification ng pump na pwedeng ilagay dyan. Kasi kapag 2 inches or 3 inches lang, limitado lang yung pump na pwede natin ilagay. At least sa mga D4, marami kayo pwedeng ilagay. Yung lalim ng nila, yung lalim ng deep well nila dito is nasa 8 tubo. So nasa almost 160 feet. Yung sonda naman, hindi ko alam kung gaano kalalim, pero I think nasa 200 feet in total nito. 80 feet, 160 feet yung may casing. And then mga 40 feet yung walang casing, yung tinatawag na open hole or sonda. Yung pump natin is nakapwesto siya sa pang 7 na tubo.
So parang nasa 140 feet yung pump natin. Pero still, nakita nyo naman, malakas pa rin. Kasi pang malalalim yung pump na nilagay natin dito. Ang max head na nilagay ko dito is nasa 70 to 90 meter yata. Hindi ako, ano to? Wala. 77 meter ang max head nito guys, yung pump natin. Tapos ang max flow niya is 22 cubic meter per hour. So ayun, kaya maganda yung performance niya dun sa base, dun sa pwesto nung nung pump or dun sa lalim na pinagpupwestuhan ng pump. So ayun. Ayan, ito yung para dun sa ano niya. Ito yung para sa kalamansian tsaka dun sa tawag dito, fish pond. Ito naman, ito. Yung dun naman, para dun sa tangke. Siyempre, kapag bubuksan niya yung tangke, isasara niya yan. Bubuksan niya yung sa tangke. Okay. Ilalagyan pa namin ng floater switch to mamaya kasi umaapaw yung tangke nila. Wala silang floater switch. So, lalagyan natin mamaya, guys. Punta na tayo dito sa mga solar panel, guys. Ito yung pinaka-complicated dito kasi dalawang side natin siya nilagay. Sorry. Yung mga solar panel, dito talaga ilalagay yan, doon sa may fish pond niya. Kapag kapag nalagyan niya na ng nalagyan niya na ng bakal yan, sa bubungan, baka bumalik kami dito at palipat ni sir yung mga solar panel dito. Kasi, okay lang din naman dito, pero still, upo lang kasi, tsaka kahoy lang yung pinaka-base. Kaya mas maganda talaga kapag solar panel, mas maganda pa rin na bakal yung pinaka-frame nyo. So, ayun, tara tignan natin. Bali, 8 pieces. 8 pieces yung nilagay natin dito. 4 dito sa side na to, then 4 dun sa side na yun. Pare, ako na yung mag-vlog din ba? Pare. So, ayun. Andito tayo sa taas. Ito yung 4. Nice and clean, no? 4 na panel yan dito sa side na to. And then, 4 na panel din. 4 na panel din dun sa side dun. Sa kabila. Wala tayong magdanan dito, guys. Pero, ayan. Makikita nyo naman eh. Yan, 4 yan. Against the light na yata. Ayan, 4 yan. 1, 2, 3, 4. So, ang pinaka-controller natin ay andun yung deep well natin. Then, yung pinaka-controller natin nandito sa loob ng bahay. Ito. Yan ang controller natin. So far, 4:30 na tayo ngayon. Nakaka 3,100 RPM pa rin tayo. Maganda pa rin yung harvest ng mga panel. So, yun. Pwede siya sa solar, pwede siya sa kuryente. Again and again. Lagi ko naman sinasabi yan. Sa ngayon, naka-solar tayo. Ito. Naka-on yung solar, nakababa yung kuryente. Okay guys, bali tinamad na yung nagbibideo ko. Wala. Nangawit na daw siya kaya ako na lang daw sa outro. So yun guys, yung mga may balak magpa solar pump sa amin man o sa iba, yun ang i-take note nyo dito is yung max head tsaka max flow ng pump. Kung gaano kalalim yung yung pump ninya, yung deep well ninyo, naka-base yan dun sa power nung horsepower nung i-install nyo na pump. So, importante po yan. And, 3 horsepower nga pala to, itong in-install natin dito. So, ayun guys, medyo pagod na, pasensya na. Medyo mahirap kasi talaga mag-vlog kapag lalong init ngayon. Ano bang date ngayon? April 30 ngayon guys. Ito yung kasagsagan na sobrang init na nagpo 42 tayo, 43.
So yun guys, thank you kung hanggang dito nandito ka pa. Kung hanggang ngayon nandito ka pa, maraming salamat kung nag-enjoy ka man sa vlog or hindi. Kung may natutunan ka man, sana thank you. Kung may natutunan ka, sorry. Ang hirap mag-vlog kapag nahihilo. Subscribe sa mga bago lang. Thank you, bye-bye.